Amen. Tayo po'y magpapasimula na. Tayo po'y aawit ng masiglang awitin. Awitin natin pagising sa umaga. Pagising sa umaga, ako'y magsasaya. Nama ko ay ligaya, sa'yo ay may sigla. Sinasambay ka lang, sa'yo kabagita. Ang iyong katapatan ay magpakailanman. Ikaw lang pumipili, mukha mo'y hahanapin. Yakap mo ang paningin, sigaw ng aking damdamin. Ikaw lang pumipili, mukha mo'y hahanapin. Yakap mo ang paningin, sigaw ng aking damdamin. Minsan pa pagising sa umaga, ako'y magsasaya. Nama ko ay ligaya, sa'yo ay may sigla. Sinasambay ka lang, sa'yo kabanalan. Ang iyong katapatan ay magpakailanman. Ikaw lang pumipili, mukha mo'y hahanapin. Yakap mo ang paningin, sigaw ng aking damdamin. Ikaw lang pumipili, mukha mo'y hahanapin. Yakap mo ang paningin, sigaw ng aking damdamin. Ako'y narito ngayon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling manas. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nagkanabik na makita, luwalhati ang iyong mukha. Sumasayaw ka nga, saka lang tumatawa. Nagkanabik na makita, muling mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Ako'y
kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko ikaw, damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makakahadlang sa pagulong ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo'y maranasan di na. Pupurihin kita habang nabubuhay.
Patuloy nating hingiin ang pabor ng Diyos, lalo na sa ating panalangin, ating itaas ang ating mga tagapanguna, buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto, Sister Susan Bisipeda. Mga missionaries natin, especially ang Taipei, Taiwan, pag-pray po natin, mga kapatid, ang ating pong pastor na naka-assign doon, Pastor Reynaldo Revoledo, at ganun din ang mga kapatiran naroroon, patuloy na ikilos ng ating Panginoon upang lumawak pa ang gawain sa lugar na iyon. Ang mga regional leaders, patuloy nating itaas, mga conferences, crusades, pioneer rally, sila'y patuloy na gamitin ng Panginoon ang ating iglesia dito sa Las Piñas sa mga obligasyon at responsibilidad. Higit sa lahat, mga kapatid, patuloy tayong samahan ng ating Panginoon. Ang inyong lingkod, ang aking pamilya, ganun din si Pastor Jet, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Ruth Caba. Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinho, Pastor Nab, Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Ruiz. At sa mga kapatiran may business, ang Hartness Family, Sister Merlita Esteban, Sister Imelda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil. At kay Brother Gian, Sister Seni Arsadon, patuloy nating itaas ang favor ng ating Panginoon. I-bless sila na magkaroon sila ng anak. At ganoon din kay Sir Alvin Oronia, pag-pray natin ang kanyang company, ang kanyang transaksyon. Ang Diyos ay magbigay ng karunungan sa kanyang buhay. Patuloy nating taas sa panalangin, mga kapatid, ang ating mga kapatirang dumaan sa karamdaman, for recovery, kay Gitolius Celis Sr., Leo Hilot, Merly Canonisado, at ganoon din kay Sister Linda Caba. Patuloy nating ipanalangin ang favor ng Panginoon sa kanyang pakikipaglaban sa karamdaman. At kay Brother RJ Navarez, patuloy natin pag-pray and siya biyayaan ng Panginoon ng gallstone. Okay. At kay Sister Sharon ay recover na siya, no? Ay pwede na nating alisin at mamaya magpapatotoo siya. No? Babalik natin yung favor ng Panginoon na muli minsan sinamahan pa tayo ng Diyos. Hallelujah. Ganyan talaga. May laban, kailangan na ipanalo natin. At ang totoo niyan, ang labang yan ay hindi atin kundi laban ng Diyos. Ang kailangan lang ay pumanig ka sa ating Panginoon. At ang Diyos ay magbibigay ng tagumpay. Mga kapatiran abroad, kay Ella Malinaw, Chini Malinaw, J. Marie Rapsing, Jing Macaraib, Maribel Garcia, Roxanne Esteban, at Jacqueline Mandapa. At yung mga nag-a-apply abroad, mga nag-a-apply mga kapatid, sa ibang bansa, inuulit ko, no? Bagamat sinasama namin kayo sa panalangin, pero kayo rin ay tumawag sa Diyos. At gawin yung maging matapat kayo kung meron kayong hinihingi sa Panginoon. No? Bagamat may mga kaibigan tayong handang tumulong, at ang church na ito ay handang tumulong, pero hindi ito foundation, no? Hindi ito company na pag gusto mo, Pastor, pwede bang tulungan mo ko sa ganung bagay? Mga kapatid, dapat ginagawa mo rin yung nararapat. Kasi ako nananalangin din, tumihingi rin ng tulong sa ating Panginoon. Kaya mas maganda, ikaw na may kailangan, dapat ikaw ay manalangin at maging tapat sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yun ang ating gagawin. Ang nalalapit na revival sa pangunguna ni Pastor Reynaldo Revoledo ng Taipei, Taiwan, ang ating missionary roon. Mga kapatid, sa darating na Friday and Saturday, pag-pray po natin, ang Diyos ay bigyan tayo ng magandang panahon, kalusugan, at ako'y nasasabik na sa gagawin ng Panginoon. Kasi hindi lang to pinapanalangin namin, kundi pinag-ayunuhan pa. No? Importante yan.
At naihanda na rin yung tutuluyan ng ating missionary, mga kapatid. At pagkatapos po noon, 4 and 8 ay ang ating pong conference, no? International Bible Conference. Kaya tuloy-tuloy po ito. Ang Diyos, bigyan tayo ng kalakasan at kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan pagharap natin sa ating pong mga event na ito dapat fresh, no? Hindi yung haggard na haggard ka. Kaya inaayos na natin ito unti-unti, no? Kasi meron tayong program dito eh. Actually kaya namin tapusin ito. Pero para tong pelikula eh, gumagawa tayo saysayan, kaya ayusin natin ito. So, coming soon, yan, no? Panapikan ninyo. Praise God! Lumiliwanag na yung tingin ko sa monitor, no? Kala ko problema ay monitor, hindi pala laptop, no? So, palakpakan natin si Brother Vincent. Si Sister Tricia, ganun din si Brother Tom, sila yung mga kasama ko sa ministry na gumagawa ng lahat ng bagay na yan. Kailangan lang pala palitan yung laptop para lumiwanag. Kahit di ko na kailangan magsalamin, kitang-kita. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, kaunti na lang, pumapasok na tayo sa pangako ng Panginoon na tayo pagpapalain ng Diyos. Amen? Ngayong umaga, tinatawagan ko si Brother Bong, pangunahan tayo sa pambukas na panalangin. Misa papalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Ngayong umaga, dakilang Diyos, patuloy kaming lumalapit at papakababa sa iyong harapan, Panginoon. Ngayon sa dali, Panginoon, O Diyos, samahan mo kami. Muli, Lord God, patuloy mo, Panginoon, ipagkaloob ang iyong presensya, ang banal mong Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon. Aming inimbitahan, Lord God, yung banal na Espiritu, Panginoon, siya pangusap, magbukas ng aming espiritual na kamalayan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ipinagkatiwala namin sa iyong gawain ito, Panginoon. Gawin ninyo, Lord God, ang aming tagapagpanguna, ang aming tagapagsalita ngayong umaga, Panginoon. Tago mo sa iyong likuran, takilang Diyos. Gawin din, Panginoon, Lord, ang aming mga kapatira, mga misyonary, Panginoon. Patuloy mo sa ingatan sa iba't ibang lugar, Panginoon. Maging ang aming hitchip, Panginoon, sa Prescott, Arizona, Panginoon, sa Mandaluyong, takilang Diyos. Maging, Lord God, ang mga ating pastor, Panginoon, ng Las Piñas, Panginoon. Itinatas din namin sa iyo, Panginoon. Ngayong umaga, takilang Diyos, samahan mo kami. Patuloy mo may pagpapalain, Panginoon. Lalabas kami sa gusaling ito, Panginoon. Taglay at biyang pagpapalang gagaling sa iyo. Salamat, O Diyos. Sa iyo lamang ang pinakapatas ng papulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ating pagpalain ng bawat isa. Okay, gandang pagmasdan. Okay, gandang pagmasdan. Tayo'y nag-aabitan. Pumapasok sa tahanan niya. Ay kagalakan. At doon ay nagpupuri. Walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabuhay mapagkailanman. O ay gandang pagmasdan. Tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya. Sadyang wagas. Sama-samang nagpupuri. Pwede na tayong makapong. Sa Diyos na nabuhay. Sama-samang nagpupuri. Walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabuhay magpakailanman. Amen. Praise God. Ang ating schedule of worship, Wednesday evening ay 6:30 p.m. At ang ating Sunday school ay 9 a.m. nagpapasimula. Sunday morning service ay 10 a.m. Sunday evening service ay 6:30 p.m. At ang ating panalangin ay Monday up to Saturday. At nandyan din yung numero ng aking pong cellphone for prayer and counseling. At ang ating pong
activities at event for the month of May 1 and 2 ay revival with Pastor Reynaldo Reboledo. Siya yung ating missionary sa Taipei, Taiwan. Tulad nga na nabanggit ko kaganina ay naroon tayo sa preparation. Kaya ngayon pa lang kailangan natin maghanda at sa susunod na araw kailangan nating magpahinga, no? Para meron tayong lakas pagdating mga kapatid ng May 1 and 2. At May 4 and 8 magtutuloy-tuloy yan International Bible Conference, no? Mga kapatid, at ano pa ba? I-announce ko na lang yan pagkatapos noon. So, dire-diretso yung gawain, no? Kaya, wag kayong mapapakod, ha? Pasensya na kayo. Yung mga katulong ko dito, mga kapatid, siguro 2 linggo na kami na gumagawa. Doon sa mga kapatid ang dumadalo, huwag kayong mapapakod, ha? Amen? Praise God. So, uminom ng vitamins para malakas, matulog ng maaga, kung kinakailangan at kumain mga kapatid ng mga masustansyang pagkain. No? Kasi, kainan ito. Festival. No? Kaya walang magkakasakit. Pili bang paki-assist pag ganyan nag-feedback? Ano yung pinakaga? I-monitor nyo na. Ikaw dyan. Kayong dalawa kasi disciple kayo. No? Ano nyo yung kayo monitor nyo yan. Kasi nung disciple ako, ganyan ginagawa ko. No? Pag ganyan may mga alerto kayo. Para maayos natin. Kasi pinapaganda natin yung ating ginagawa. Doon sa mga kapatiran, pwede na kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel. No? Mga kapatid, so sisimulan natin dahil meron tayong mga kapatiran abroad ay nag-request sila dahil mahina yung ating pong page sa Facebook. No? Kaya pagdating doon ay late yung pagsasalita dahil sabi nila baka pwedeng mag-YouTube kayo. Kaya sabi ko, sige, kaya yung ating pong pinagbiministeryuhan ay hindi lang dito, no? Pati sa ibang bansa. Ibig sabihin ay malayo na yung ating nararating. No? Kaya umalis tayo dun sa mindset na ito lang tayo, hanggang dito lang tayo. Hindi. Mga kapatid, may ginagawa ang ating Panginoon at napakaganda ang resulta po nito. So, sumabay tayo sa gustong gawin ng ating Panginoon. So, di na po magpapakaligoy-ligoy. Itutuloy natin ito. Makakapakinig tayo ng buhay na patotoo. Kapatiran, dumaan sa karamdaman. Sasabihin niya, mga kapatid, kung ano yung kanyang karamdaman. At sasabihin niya rin kung anong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi kalakasan ito ng bawat isa sa atin. So, unahin natin si Sister Sharon Tabisaura. Mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Sharon, kapatid ko ni Sister Zenny. Nais ko pong ipatotoo ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Nais ko pong simulan para po mas maintindihan ng lahat at para maging meaningful po yung testimony ko. Noong year 2023 po ay nagkaroon ako ng opportunity para mag-student visa po sa Australia. At doon ay napakaganda ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Itinanim niya ako sa Potter's House din, doon sa Armadale sa Australia. Sa leadership po ng mag-asawang pastor na bagong launch out lang po noong 2020, pero nagka-pandemic. Kaya noong 2023, doon lang sila nag-open ng physical church. At sa 2 years na yun ng pag-aaral ko, ang dami kong ginawang kabutihan at answered prayer ng Panginoon. Una po sa lahat, yung course ko pala ay walang permanent residency. At na-share ko yun sa pastor ko at kaming church ay nanalangin doon. At after po ng 1 linggo lang, nagkaroon po ng answered prayer. Bigla pong nag-change rule yung government ng Australia at nagkaroon po ng yung course ko po nandun po sa core list ng mga leading to PR. Biyaya po ng Panginoon. Pangalawa po,
kailangan ko po nang maging sponsor para po makapag-stay ako sa Australia. At ganun na naman, pinag-pray na naman namin ng buong church yun. At after 1 month, ay nagulat ako nung uuwi na ako ng trabaho. May nag-text sa akin, sabi niya, pwede ka bang mag-stay back? Kakausapin lang kita. Sabi nung may-ari ng company ko. At doon ay sinabi niya na willing nga siyang sponsoran ako. Pangalawa, ay yung Perth dati hindi pa siya regional, so parang medyo mahihirapang mag-sponsor. At yun na naman, pinanalangin na naman hanggang sa meron na namang rule na ang buong Perth ay regional area na. Kaya salamat sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, kapag may answered prayer, talagang gagawin ng kaaway ang lahat para masira yon. Gagawa siya ng paraan kasi hindi siya magiging masaya. Kaya noong nakagraduate na po ako, ang next step ko po doon ay mag-apply po ako ng visa ko. At nung mag-start na po ako, unang step para sa visa na yun ay mag-exam ako ng English test. At yun ay nag-book na ako ng test ko. Kaya lang nung 1 week bago po ako mag-test, nagkaroon po ako ng wisdom tooth. Pinanalangin ko sa Diyos na, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, pero nagkaroon ako ng wisdom tooth. Sobrang sakit talaga na hindi ko maibuka yung buwanga ko. Tapos halos hindi na ako makapagsalita. Pero biyaya po ng Panginoon, sabi nga, what is meant for evil, God will turn it for good. Alam niyo po yung nangyari? Parang yung accent ko naging British. Kaya yung speaking ko, hindi ko lang siya naipasa, kundi na perfect ko pa siya. At yung ibang section ay mataas din siya. Ayan, biyaya po ng Panginoon. Pangalawa po, nung magme-medical na po ako, wala po akong slot na makuha. 28 days lang po yung binigay sa akin, pero wala po akong slot na makuha. 2 months na yun bago magkaroon ng slot. Kaya naman pumunta ako dun sa isang park, dun sa lagi naming pinag-outreachan. Naupo ako doon at nanalangin. Alam niyo po, nung after ko pong manalangin, chinek ko yung website ng pag-medikalan, bigla akong nagkaroon ng slot na nag-iisa lang. Tapos nag-book po ako. Tapos nung pauwi na po ako, alam niyo po nangyari, nung naglalakad po ako pauwi, biglang may bote na nabasag dito sa tapat ng ulo ko. Kasi nahulog yung smart rider ko, yung ginagamit sa train. Tapos nung pagka-abot ko ng gano'n, biglang parang may nabasag. Pagtingin ko ng gano'n, napakalaking bote. Alam niyo po na usap sa akin ng Panginoon na sabi yung bote na yun talagang babagsak dun sa ulo ko, pero prinoteksyonan ako ng Panginoon. Kaya talagang hindi magiging masaya yung kaaway. Tapos po nung, yun nga, nag-medical ako, doon ko po nalaman na meron po akong congenital heart disease na hindi po nakukuha sa gamot, kundi sa surgery lang, open heart surgery. Noong habang nag-process po ako doon, napakalaking chance po ng visa refusal ko kasi po yung sakit na yun ay napaka-expensive po. At meron lamang parang certain amount na gagamitin para sa surgery, parang $50,000 lang. Pero yung sakit ko, ang surgery nun ay $250,000. So parang sobra-sobra na siya. Kaya yung chance ng refusal ko ay parang 90%, parang 10% lang na magagrant siya. Tapos po nung last po nung kukunin ko na yung result ng gagawin ng doktor para ipapasa ko siya dun sa agent ko para ma-submit niya yung visa ko. Ang tagal nun, parang 28 days na naman yung binigay sa akin, pero ilang araw na lang, 2 araw na lang wala pa yung resulta. Tapos nandun ako sa park ko na naman, sabi ko, Lord, bukas na yung last, wala pa rin, sabi ko. Kung para sa akin talaga yung Australia, ibibigay mo, sabi ko. Alam niyo po yung 12 a.m., parang grabe yung conviction ko na manalangin. Buti na lang yung mga bata, parang meron po kasi silang nap time doon, ng 12 to 1 o'clock. Pwede silang matulog. Nagkataon po na lahat ng mga bata na natutulog po. Tapos grabe yung conviction sa akin na manalangin talaga. Nagpe-praying in tongues ako ng mga 15 minutes. Tapos after po nun, bigla ko nilagnat. Sobrang pula ng mukha ko, ng tenga ko, pati yung mata ko. Nagulat pa yung katrabaho ko. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Sabi, hindi ko alam. Sabi ko, chinek na yung
ko, sabi niya, wala ka namang lagnat, sabi niya. Tapos sabi ko, hindi ko alam, sabi ko. Tapos pumunta siya sa manager, sabi ng manager, pumunta ka muna doon sa staff room, tapos mamaya, pag okay ka na, umuwi ka na lang, sabi niya. Tapos alam niyo po na pag-uwi ko, nung chinek ko po yung email ko, dumating na po yung resulta ng medical ko. Tapos alam niyo po kung ano yung oras nun? 12:15. Yun po yung tapos kong manalangin, tapos bigla po akong nilagnat. Talagang gagawin talaga ng kaaway ang lahat para hindi magiging successful yung visa ko. Tapos po, yun nga po, after ko po maibigay po yung result na yun, after 1 day lang, nag-grant po yung visa ko. Salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, napakalaki talagang chance ng refusal na yun, pero sa biyaya ng Panginoon, nag-grant pa rin siya. 18 months lang po yun, kaya umuwi po ako agad dito para po magpagamot, para meron pa po akong extra na taon para paghandaan yung next na visa ko. At sa pag-uwi ko nga po, grabe po yung ginawa ng Panginoon. Napaka-smooth lang po lahat. Yung quotation po ng binigay ng doktor, parang 763,000. Yun po yung pinag-iipunan namin. Tapos po, hindi lang pala yun kasi mag-exit pa siya. Parang lagpas pa siya, halos abot din ng 1 milyon. Pero biyaya ng Panginoon ay prinobard niya po lahat ng iyon sa tulong po ng aking kapatid. Nailakad niya po yung mga ibang GL po. Biyaya po ng Panginoon. At yun nga po, alam niyo po nung ma-operahan ako, parang napaka-peaceful lang siya. Parang wala akong kaba. Wala akong naramdaman na takot o kaba. Grabe yung peace na binigay sa akin ng Panginoon. Napakadali lang. Pag-gising ko agad, akala ko po, hindi pa ako na-operahan. Sabi ko, hala, may himala yata. Sabi ko, pero narinig ko yung sabi ng doktor na tapos na yung operation. Tapos pagtingin ko, ay, na-opera pala ako. Sabi ko. Yun nga po, napakadali rin po ng recovery. Pumunta po kami sa cardio ko last week. Nag-2D echo ako, tapos nag-CBC lahat. At biyaya po ng Panginoon, naging maganda po yung result. Sabi po ng cardio ko, see you after 50 years, sabi na. Kung buhay pa ako, sabi na. So, yun po, wala na po akong gamot na iniinom at naging maganda po yung resulta. Salamat po sa Panginoon. At salamat rin po sa lahat ng mga prayer nyo, maging sa mga kapatiran ko na nag-donate ng dugo. Maraming salamat po. Sa Diyos po ako po yun. Amen. Walang problema mga kapatid na hindi natin mapagtatagumpayan kasama ang Diyos. No? Para na hindi siya dumaan sa karamdaman, pinagpahinga lang ng ating Panginoon. So, sa susunod, inaabangan ko na magpapatotoo naman yung ate. Pero antayin natin yung pagkakataon na yan. Okay. Sa mga dumaraan sa pagsubok ha, magpatuloy lang yan at magtiwala sa ating Panginoon. At pag meron kang maliit na pagsubok, pag napagtagumpayan mo yan, ay maliit din ang pagpapala. So sa madaling salita, kung malaki yung pagsubok mo at nalagpasan mo, malaking pagpapala ang darating sa iyo. No? Yan ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Okay, magbibigay tayo sa ating Panginoon. At pangunahan tayo sa paglikom at panalangin ni Brother Gian sa mga sandaling ito. Dakilang Diyos na kapangyarihan po sa lahat. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat din, Panginoon, sa mga nagbibigay. Ibigay po ang bawat isa sa akin. Marami pong salamat, Panginoon, sa yung anak ni Jesus Kristo. Amen. Praise God! Awit tayo, halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain ng Diyos. Halina't ihandog ang mabuting sakay ng pagsambay
Ecclesiastes chapter 10, beginning verse 5 and 12, tayo po'y dadako na sa salita ng ating Panginoon. At ganito po ang sinasabi, may isang kasamaan na nakita ko sa ilalim ng araw na tila kamalian na nanggagaling sa pinuno. Ang mangmang ay nauupo sa malaking karangalan at ang mayaman ay nauupo sa mababang dako. Nakakita ako ng mga alipin na nakasakay sa mga kabayo at ang mga pangulo na nagsisilakad sa lupa na gaya ng mga alipin. Siyang humuhukay ng lugaw ay mahuhulog doon at ang sumisira sa pader ay kakagatin siya ng ahas. Ang tumatabas na mga bato ay masasaktan niyaon at ang pumapalakol ng kahoy ay napapanganib doon. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ni naman ng talim, marapat nga niyang gamitan ng lalong kalakasan, ngunit ang karunungan ay pinakikinabangang magturo. Kung ang ahas ay kumagat bago maingkanto, wala ngang kapakinabangan sa mag-iingkanto. Last verse 12, ang mga salita ng bibig ng pantas ay mapagbiyaya, ngunit ang mga labi ng mangmang ay lalamon sa kanyang sarili. Tayo po saglit na yumuko at manalangin, Panginoon. Buksan mo po ang aming espiritual na kamalayan, mangusap ka, at ang iyong salita'y magamit sa ikalalakas, ikatitibay, Panginoon, ng aming espiritual na pamumuhay. Salamat o Diyos sa iyong ginawa at gagawin pa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Nais kong mangaral ngayong umaga sa paksang kapag nababaliktad ang kaayusan. When order is reversed or more naturally. Ang ating key verse ay makikita doon sa verse 5. At ganito ang sinasabi, there is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceeded from the ruler. Yun po yung mababaw na salin at sa King James Version, ganito ang sinasabi, there is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceeded from the ruler. Tumutukoy ito, mga kapatid, patungkol sa karunungan sa panahon ng kaguluhan. Bakit kailangan ng karunungan sa panahon ng kaguluhan? Dahil tinuturuan tayo ng karunungan kung kailan ka kikilos at kailan ka maghihintay. Kapag may wisdom ka, malalaman mo ang tamang oras, may iwasan mo ang maling salita, at magiging daluyan ka ng kapayapaan. Sa buhay, mga kapatid, may panahon na tila baliktad ang lahat. Ang tama ay hindi pinapansin, ang mangmang ay itinataas, ang marunong ang naiiwan. At higit sa lahat, kung sino pa ang gumagawa ng mabuti, sila pa ang mga nasasaktan. Ito po yung nakita ni Solomon na problema noon at problema rin natin sa kasalukuyang panahon. Isang malakas ang sistema, ngunit mahina ang espiritu. May mga tao na mataas ang titulo, pero mababa ang karakter. Alam niyo, pinakamaganda, mga kapatid, sa panahong ito, kung ikaw ay isang mananampalataya, ito yung binabanggit ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ito ang mensahe ng salita ng Diyos. Kahit may kaguluhan, maling pamumuno at maling paggamit ng salita, pwede kang manatiling tama sa harapan ng Diyos. At kahit magulo ang paligid
ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng karunungan para manatiling matatag. Yan ang sistema ng ating bansa sa kasalukuyang panahon. Kung inyong mapapansin mga kapatid, ang tunay na digmaan ay patungkol talaga sa krisis, sa kahirapan. Pero ang nangyayari dito, hindi nabibigyan ng pansin. Araw-araw, no, ang laman ng pahayagan, ang maririnig mo, ang mapapanood mo, ay batuhan ng salita. Buhat sa administrasyon at ganun din sa oposisyon. Kaya ang nangyayari, walang nagagawa. Kaya yung dapat mga kapatid na pinagtutuunan ng pansin, na may ayos ang buhay ng mamamayan, ng tao, ang nangyayari ngayon, nagiging magulo. At ito ang nakakalungkot, mga kapatid. Yung nangunguna o yung tagapanguna na hindi niya nakikita ang kahalagahan nito. Tulad nga ng binanggit rito, ang sabi rito, mga taong matataas ang titulo pero mababa ang karakter. Nailagay sa posisyon pero mahina ang espiritu. At ano ang mangyayari? May mali. At ito nga yung sinasabi ng ating pong tekstong binasa, nababaliktad ang kaayusan. Kaya ngayon pong umaga tayo po'y pinagpala sapagkat ang salita ng Diyos ay makakatulong sa atin. Una nating pag-usapan, kapag mali ang pagkakalagay, nasisira ang sistema. Mababasa natin yan doon po sa verse 5 and 7. Kapag mangmang ang nasa mataas na pwesto o posisyon, tapos ang marunong naman ay naroon sa ibaba. At may pagkakataon na ang hindi handa ang nailalagay sa posisyon at ang deserving ay nasa gilid, nagkakaroon po ng gulo. Kaya masakit ito sa isang taong tapat at naninindigan sa katwiran. Naglilingkod ka ng tapat, nagtitiis ka ng tahimik, pero tila iba ang pinili. Pero tila iba, mga kapatid, ang napiling mamuna. Kaya hindi lahat ng nasa taas ay handa. At hindi lahat ng nasa ibaba naman ay kulang. Halimbawa si David, alam natin ang kwento, siya'y lumaki. At halos ang kanyang buhay ay naroon sa parang, kasama ang mga tupa. Habang ang iba niyang kapatid ay nasa harap ni Samuel. Ngunit ang anointing ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan na kinakailangan ipatong, ibigay sa susunod na magiging hari ng Israel. Kaya nung inihanay sa harapan ni Propeta Samuel, mga kapatid, ang kanyang mga kapatid, ang sabi po roon, tinanggihan ni Samuel. May tindig, may itsura, marunong, bihasa sa pakikipagdigma. Pero ang sabi ng Espiritu Santo, hindi yan. Kaya ang sabi mga kapatid ni Samuel, meron pa bang kapatid kayo na wala rito? At sinabi doon sa kanyang mga magulang, meron ka pa bang anak na wala rito? Kaya sinabi nila, si David, nakasalukuyang naroroon sa parang at nag-aalaga ng tupa. Kaya pinatawag itong si David. At nung nakita ni Propeta Samuel, ang sabi ng salita ng Panginoon, siya ang pinahiran ng langis. Siya ang inanoint ng ating Panginoon. Siya ang pinili ng Diyos. Ano ang pinapakita sa tagpong ito? Ang anointing ng Diyos ay hindi sumusunod sa popularity. Ang anointing ng Diyos ay hindi sumusunod sa tikas.
husay ng pagsasalita, tindig, itsurang panlabas, kundi ang sabi po ng banal na kasulatan, ang anointing ng Diyos ay sumusunod sa puso ng isang tao. Kaya kung pipili ka na ilalagay mo bilang tagapanguna, ang tignan mo ang puso. Ang panlabas, mga kapatid, na katangian ay pwede itong makadaya sa atin. At kung ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuhan, ang Diyos ay tumitingin, mga kapatid, sa puso. Meron nga nakapagsabi ng ganito, when man overlooks you, God is often preparing you. Kapag hindi ka pinapansin ng tao, madalas daw ay inihahanda ka ng Diyos. Kaya maaring sa mga sandaling ito, mga kapatid, hindi ka napapansin. Yan ay preparation na ginagawa ng Panginoon sa iyo. At ang sabi nga, maaring nasa likid ka ngayon at naisasantabi, pero hindi ibig sabihin huli ka. Ang backstage ay madalas training ground ng promotion. Kaya ang paggawa, mga kapatid, hindi lang yung pag nasa entablado ka na meron kang audience, merong nanunood sa'yo, at ginaganahan ka kapag pumapalakpak. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang tinitingnan daw ng Diyos, yung gumagawa ka kahit walang nakakakita. Ang posisyon na walang kasanayan at walang karunungan, mga kapatid, tandaan po natin, delikado yan. At ang authority na walang karakter ay mapanira. Kaya sa church, sa family, and ministry, huwag lang daw tayong tumingin sa talent, sa tindig. Tignan daw natin ang puso at tignan din daw natin ang karunungan. Kaya meron ng isang quote na nagsabi ng ganito, position can be given in a day, but wisdom is built through years. Ang posisyon ay maaring ibigay sa isang araw. Ang posisyon ay maaring matanggap mo sa isang araw. Ngunit ang karunungan ay nabubuo sa paglipas ng mga taon. Kaya pag mayroon kang karunungan, mga kapatid, pangmatagalang magagamit mo ito. Yan yung halaga ng karunungan. Kailan ka matututo? Kailan ka magiging marunong? Kaya mga Kristiyano, dun sa mga dumaranas ng mga pagsubok ngayon, merong lesson, merong itinuturo ang Diyos sa iyo. Kasi ayaw mong matuto nung pinagsasabihan ka. Ayaw mong tanggapin ang aral, ang pangangaral. Kung pinakinggan mo sana yun, hindi mo na dinanas ang kalagayan mo ngayon. Kaya kung babalikan natin ang ating buhay, mga kapatid, sa nagdaang panahon, may panghihinayang. Naging malungkot ka. Naging magulo ang buhay mo. Ang daming perang nawala. Ang daming pagkakataong nasayang, mga kapatid. Kaya kung ikwentahin mo ito, sana pinagpala ka na ng ating Panginoon. Pero nagkamali tayo. At produkto, mga kapatid, bilang isang tao ang nagkakamali. No? Nagkakamali tayo. Pero mga kapatid, dapat sa pagkakamali na yan, matuto ka na.
tinuturuan ka ng pangyayari sa buhay mo. Kaya ang pinag-uusapan dito, meron ka bang pakinabang sa mga nagaganap at nangyayari sa buhay mo? May natututunan ka ba? Kaya yun yung sinasabi ng salita ng Panginoon, dapat matuto ka. Sa unang pagkakamali pa lang, ayusin mo na at itama mo na ang pagkakamali niya. At ang magandang balita, nagkamali nga tayo, nagkamali man tayo. Ang magandang balita rito, ang Diyos ay Diyos ng ikalawang pagkakataon. At yun ang sasamantalahin natin ngayon. Amen? Merong open door na ibinigay ang ating Panginoon. Point number 2, kapag hindi maingat, nasasaktan ang gumagawa. Verse 8 and 9, basahin po natin ito. Ang tumatabas ng bato ay masasaktan niyaon. At ang pumapalakol ng kahoy ay napapanganib doon. Siyang humuhukay ng lungaw ay mahuhulog doon at ang sumisira sa pader ay kakagatin siya ng ahas. Pinapakita rito na ang gawaing padalos-dalos at masamang balak ay bumabalik sa gumagawa. Kaya kailangan ang pag-iingat. Hindi ko makalimutan noon, nung ako ay na-assign sa unang pioneering ko sa Laram, San Pedro, Laguna, yun po ay bundok. Yung mga squatter dito na dinimolish, doon sila pinadala. Yun ang naging reclamation area noon. Kaya iba-iba ugali ng tao. So lahat ng mga matatapang dito sa Manila ay doon inilagay. Kaya puro mga matatapang ang tao doon. Isipin mo, umaga pa lang, may gulo na. No? Nag-aalmusal ako, minom ako ng kape doon sa may labas ng bakod namin. Nakita ko, mayroong tumatakbo na isang lalaki, may hawak siyang balisong. Sabi ko, may balisong siya, bakit tumatakbo siya? Yung pala, pagtingin ko, yung nasa likuran niya, ang humahabol, itak. Kaya pag-ikot ng isang bloke, yung may itak, siya naman ang tumatakbo. Oh, sabi ko, kala ko matapang ito. Bakit tumatakbo? Yung pala, ang umahabol na sa kanya, meron ng baril. Ganon kagulo ang lugar na yun. Araw-araw, hindi kami ligtas doon sa mga pag-uusig. Sinasabihan ako, yung pastor na yan, money-making lang yan, brainwashing lang yan. Tapos yung mga young people, na mga kababaihan doon, ay pinagsasalitaan nila ng hindi maganda. Kapatid, pero alam niyo isang araw, merong isang lalaki na bagong laya. At itong lalaking ito ay dumalo sa ating pong gawain doon. At ang sabi niya, na born again siya nung siya ay nasa loob ng kulungan. Kaya sabi ko sa kanya, Brad, baka pwede kang maimbitahan na pumunta doon sa bahay. Magkape tayo. Kaya sabi niya, sige pastor. So habang nag-uusap kami, sabi niya sa akin, Pastor, pag may problema ka sa lugar na ito, sabihin mo lang sa akin. Tamang-tama, yung mga umuusik, yung mga nangaaway, yung mga gumugulo sa akin, nandoon ang mga sandaling yun. Kaya sabi ko sa kanya, Brad, alika, nakikita mo yung nagtutumpukan na yun? Oo, Pastor. Sabi ko, piniperwisyo ako niyan. Ginugulo kami, inuusig ako, inahasaan ako ng itak. At ang sabi ko, pulutanin ko yung pastor na yan. Ganun ba, pastor? Tumayo siya.
kinausap niya, ito, at wag na wag ka rin makikipagkumpromiso. Tapos meron pa akong pinalo up doon. Iniimbitahan ko siya na dumalo. Sabi niya, Pastor, saka na lang ako dadalo pagtapos ng laban ng manukong ito. Sa bungero pala. Sabi ko, Brad, ano yung pinapakain mo rito? Pastor, yung mga pagkain yan, talagang imported. At ang vitamins niya, Rogin E. Samantala ko, Ferg sila. Ito, Rogin E. At alam niyo mga kapatid, yung kanyang bakod, nilagyan niya ng kuryente. Para kung may mag-a-attempt na nakawin yung kanyang alagang manok, makukuryente. Hanggang isang araw, nakalimutan niyang patayin yung inilagay niyang kuryente. Alam niyo ang nangyari? Siya ang nakuryente. Yung sarili niyang patibong, siya ang nabitag. Ito yung sinasabi mga kapatid ng ating pong teksto. Ang kawalang pag-iingat, pwedeng masaktan ang gumagawa nito. At ayon nga sa ating teksto, kung sumisira ka ng bakod na walang ingat, ahas ang kakagat sa iyo. Ano ang lesson? May consequence ang bawat gawa. May bunga ang bawat aksyon. Parang taong naghagis ng putik sa iba, madudumihan din pati ang kanyang sariling kamay. Kaya ang application nito, mag-ingat sa motives, mag-ingat sa paraan ng ating pagkilos. Lalo na kapag ikaw ay humaharap sa sitwasyon na kailangan mong magplano at magdesisyon. Maging maingat. Kaya bago ka magpasya, isipin mo ng maraming beses. Bago mo gawin ang isang bagay, mga kapatid, isipin mo ng maraming beses. Kung nahihirapan kang mag-isip, magtanong ka doon sa may isip. Doon sa marunong, magtanong ka. Ang kapamahakan, minsan lang yan. At ang masakit noon, yung minsan lang, baka ito ang ikapahamak mo at wala nang susunod na ikalawang pagkakataon. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, kailangan natin ng pag-iingat. Hindi lang basta pag-iingat, kundi dapat ingat na ingat ka. At ikatlo, sa aking pagtatapos, verse 10. Arunungan ang pampatalas ng buhay. Ito yung sinabi ni Solomon. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ninuman ang talim, marapat nga niyang gamitan ng lalong kalakasan, ngunit ang karunungan ay pinakikinabangang magturo. If the iron be blunt, then must he put to more strength, but wisdom is profitable to direct. Pakinabang, profitable. May pakinabang. Kung mapurol daw ang palakol, doble ang hirap. Palo ka ng palo. Ang kagat ng talim, mga kapatid, hindi bumabaon, tumatalbog lang. Pero kung matalas, ang sabi roon, mas epektibo. Eh pag pinalo mo yung puno o yung isang bagay, kapag matalas, mga kapatid, tumatagos ito. Humihiwa ito. Kaya may mga taong pagod na pagod.
mga nagtatrabaho, napansin ninyo, trabaho ka ng trabaho, mahilig tayo mga kapatid, laging mag-overtime. At kuminsan yung gabi, ginagawa mo umaga, at pinagsasabay mo na rin umaga at gabi. Pagod na pagod ka. Alam mo dahilan kung bakit napapagod ka? Dahil wala kang wisdom. Yung mga negosyante, na laging may mga target, laging may mga kota, laging mga naghahabol. Ang tanong, naabutan mo ba? Ay sa paghahabol mo, hindi ka na nakakapag-church. Pag tinanong, bakit di ka nakakadalo? Kasi may hinahabol ako, pastor. May target ako. Sino target mo? Si Judith. Judith nang babayarin sa bahay. Judith nang babayarin sa kuryente. Judith nang babayarin kay Bombay. Walang wisdom. Lakas lang ang kanyang ginagamit. At may mga Kristiyano rin. Yung pagpapatakbo niya sa kanyang pamilya, wala ring wisdom. Puro lakas lang. Umaasa sa lakas. Kumikita ng malaki, mga kapatid, para maiprovide sa kanilang pangangailangan, pero walang wisdom. Walang naitatatag na relasyon sa asawa, walang naitatatag na relasyon sa kanyang anak. Pinupuno mo nga ng pera at material na bagay, pero kulang sa pagmamahal. Alam mo, mahirap yung mapalitan ng pag-ibig mo ng galit. O masasabing obligasyon na lang ito. Yung nahihirapan ka na, yung sumusuko ka na, yung nagre-reklamo ka na sinasabi mo, pagod na ako! Ding ang bato. Darna. Gamitan mo ng wisdom. At may mga leaders din na drain ang kanilang spirit. Bakit? Kasi ang ministry, dinadaan nila sa puwersa. Puro hataw. Hataw dito, hataw doon. Simulang hatawin ng umaga hanggang gabi, hataw pa rin ang hataw, pero yung trabaho, mga kapatid, hindi natatapos. Alam mo, walang problema doon sa lakas eh. Ang may problema doon, yung palakol mo, walang talim. Kaya napapagod ka, paulit-ulit na lang. Kaya tignan mo, pagdating ng pangangaral, drain ka na, hindi na fresh yung spirit mo. Na dapat, pag nangaral ka, pag tumayo ka, dapat dito energetic ka, umaapoy ka, umaalab ka, pag nagpakanta ka, mga kapatid, dapat masigla ka. Kasi yung mga pumapasok na mga mananampalataya, punong-puno ng problema yan, ng kahinaan. Tapos makikita ka. At maraming workers ang busy, abala, pero hindi fruitful. Walang wisdom. Bakit? Dahil minsan, pinipilit natin sa lakas ng laman ang dapat na ginagawa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya ngayong umaga, kailangan natin ng fresh oil. Kailangan natin ng fresh anointing. Amen. Kaya nga sinabi ko sa inyo, yung ating announcement, tuloy-tuloy ito. Revival. Conference. At, sa susunod ko na sasabihin yan, maririnig ninyo yan, sa May 1. Ano ba yun? No? Ano ba yun? Anong meron? Meron tayo
tayong tamang panahon para sabihin ang mga bagay na yan. Kaya mga workers, ito ang kailangan natin. Press oil, kailangan natin ng sariwang pagkilos ng Diyos. Amen. Hindi puro effort ang sagot. Minsan kailangan ng strategy, ng panalangin at karunungan. Mas mahalaga ang 10 minutong paghahasa kesa sa 1 oras na pagpalo ng mapurol na palakol. Kaya bago ka kumilos, manalangin. Bago magsalita, mag-isip. Bago magdesisyon, humingi ng wisdom. Ang salita ng marunong ay may biyaya. Verse 11 and 12, the words of a wise man's mouth are gracious. No? Ang bibig daw ng marunong ay nagdadala ng biyaya. Ang bibig ng mangmang ay sumisira sa sarili at sa panahon ng pressure, makikilala ang laman ng puso na lumalabas sa bibig. At ito ang palatandaan. Ang pagod na tao, naninira. Ang sugatang tao, nananakit. Ang insecure na tao, nanlalait. Pero ang wise na tao ay mayroong gracious words. Ang salita ay maaaring magpagaling, magtayo, magpalakas, o kaya naman ay manakit, manira, at magpabagsak. Kaya nga meron nakapagsabi ng ganito, ipinapakita ng iyong dila kung ang karunungan ay nananahan sa iyo. No? Pinapakita ng dila kung marunong itong taong ito. Kaya kapag careless ka na magsalita, wala kang walang control sa pagsasalita, yan ka. Tapos yung mahilig manlain, mga kapatid, yan ka. Mahilig magbiro, yun ka. Sabi ni Willie, yun ka. Kaya nga pinapakita na yung dila kung marunong ito, kaya doon mo malalaman yung taong marunong, tsaka yung mangmang. Doon mo malaman. Pagsalitain mo. Isa lang yung tinanong mo. Mga kapatid, ang daming sagot. Inihingi mo lang yung suggestion niya. Siya na desisyon. Eh, may mga taong ganyan eh. Pag kinuhentuhan mo, sa kanya mga kapatid, may part 2, part 3, part 4. Ingatan nyo yung mga taong ganyan. Walang kontrol magsalita. Kaya kung ang karunungan ay nananahan sa'yo, ipapakita yan ng dila. Ang marunong mga kapatid, minsan lang magsalita. Sabi nga ni George Spurgeon, the mouth speaks when the heart overflows. Nagsasalita ang bibig kapag nag-uumapaw na ang kanyang puso. Ayun pala yun. Kaya pag may madaldal pala yun, punong-puno pala yung laman ng puso niya. At isasalin sa'yo. Eh pag nagsalita sa'yo, alam mo ba? Ayun na, sinali na sa'yo. Anong meron? Ano yung kapanapanabik na abangan sa Las Piñas Church? Alam mo ba? Amen? Eh, maapaw na pala, sasalinan ka niya. Maglalagay siya ng ideas, information. No? Ilalagay sa iyo.
sa aking pagtatapos. Kung gusto mong makita ang maturity ng tao, pakinggan mo ang kanyang pananalita. Ang simbahan ay nabubuhay o nasasaktan sa tono ng leader. Kung puro reklamo ang naririnig sa pulpito, manghihina ang tao. Kung may biyaya ang bibig ng pastor, babangon ang iglesia. Kaya as a pastor, accountable tayo sa mga salitang lumalabas sa ating bibig. Bago mo sabihin, pag-aralan mo ng maraming beses. Yung aking sermon na ginawa, bago ko ilatag yan, nire-review ko at inaayos ko. Kasi sa salita, magbibigay yan ng buhay at pwedeng magbigay yan ng kamatayan. Magbibigay yan ng kalakasan at pwedeng magbigay ng panghihina. Kaya ngayong umaga, sa mundong baliktad at magulo, huwag kang padala sa sistema. Mamuhay ka sa